Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, alam natin ang kasabihan na actions speak louder than words. Pero minsan, nakakalungkot lang. Nagpakita ka na ng mabuti, may ginawa ka naman ng tama, pero meron pa rin mga tao na ayaw kang paniwalaan. Meron pa rin mga tao na ayaw kang unawain. Meron pa rin mga taong hindi ka nila gusto. Meron pa rin mga taong maninira sa'yo. Pero mga kapatid, kapag pinakita mo na ang lahat ng makakaya mo at meron pa rin mga tao na ayaw kang tanggapin, hindi mo problema yun. Problema na iyon. Kaya manatili tayong payapa, manatili tayong nagpapakumbaba, manatili tayong nagtitiwala sa Diyos. Dahil bandang huli, tayong lahat ay huhusgahan niya sa ating mga ginawa at sa ating pagtitiwala sa Kanya. Aminin natin mga pagkakataon na kung saan nagpasira tayo ng loob, nagalit tayo, nagreklamo tayo, dahil lang mayroong mga ibang tao na hindi tayo gusto. Mga kapatid, lingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Naway patatagin pa niya ang ating kalooban, ang ating kagustuhan na maging mas tapat sa Kanya. At para tayo'y muling lumakas sa gitna ng ating paglalakbay dito sa mundo, muli nating tanggapin ang banal na katawan at dugo ni Kristo. Kaya naman, para maging karapat-dapat tayo na makatanggap, pagsisihan muna natin ang ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nakasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming pagdiriwang sa pagkabuhay ng aming Panginoong nagtagumpay. Kami pagindapatin, makapakinabang sa ligaya ng kanyang dulot na kaligtasan. Ngayon siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, pinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang.
Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, sila'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roon kasama-sama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Purihin ang kanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Pilistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihin, ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang pinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlangin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan
at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Hindi ko po alam kung napansin nyo ito tungkol sa ating buhay. Minsan, pwede mong sabihin lahat ng tama, pero iisipin pa rin ng ibang tao na mali ka. Pwede mo rin naman sabihin ang katotohanan, pero iisipin pa rin nila na nagsisinungaling ka. Pwede mong ipaliwanag ang iyong sarili sa iba, pero hindi ka pa rin nila maiintindihan. Ang tanong, bakit? Simple lang po. Meron kasi mga tao, sarado ang isip. Amen? At wala kang masasabi at maipapakita para mabago mo ang paniniwala nila tungkol sa'yo. Amen? Ito po ang ating narinig sa ating nabasang ebanghelyo. Lumapit daw po ang mga Hudyo sa ating Panginoong Hesukristo at sinasabi, tinatanong nila, hanggang kailan mo kami paghihintayin? Sabihin mong malinaw kung ikaw nga ang Kristo. At ano po ang sabi ni Jesus? Sinabi ko sa inyo, pero hindi kayo naniwala. Tingnan nyo na po, ang problema ay hindi naman sa kakulangan ng sagot. May kakulangan sa paniniwala. Hindi naman po lahat ng hindi nakakaintindi kulang sa paliwanag. Minsan merong mga tao na kulang lang sa pagtitiwala. Mga kapatid, aminin po natin, merong mga tao sa buhay natin na kung saan ginawa mo na ang lahat, pinaliwanag mo ng iyong sarili, pero hindi ka pa rin nila uunawain. Hindi dahil mali ka, o hindi dahil sarado ang puso nila. Parang ganito lang po yan. Kahit na gaano kaliwanag ang ilaw, kung naman nakapikit ka, di ba, madilim pa rin. Kahit na gaano kaganda ang musika, kung naman nakasarang mga tenga mo sa earphones, wala kang maririnig. Kahit na nakabukas ang gripo, tumutulo ang tubig, kung naman baliktad ang timba, wala kang makukuhang tubig. Amen? Understanding does not begin in the mind. It begins in the heart. Kaya nga po, kapag hindi ka pinaniniwalaan ng iba, huwag kang magpapasira sa kanila. Kung mayroong mga tao na hindi ka maintindihan, kung mayroong mga iba na hindi sila naniniwala sa iyo, huwag mong sisirain ang iyong kapayapaan. Kasi kahit naman po si Jesus, nagsalita na siya, nagpakita na siya ng milagro, pero hindi pa rin siya pinaniwalaan ng mga Hudyo. Just remember, you are not responsible on how people perceive you. Hindi mo naman hawak ang isip ng ibang tao eh. Hindi mo naman kontrol ang opinyon ng iba. At hindi mo kayang ayusin yung kwento nila tungkol sa'yo. Kapatid, kahit na wala kang kontrol sa kung anong tingin ng ibang tao tungkol sa'yo, may mabuting balita pa rin. Meron ka pa rin kontrol sa kung paano ka mamuhay. Meron ka pa rin kontrol kung paano ka tumugon sa ibang tao. Meron ka pa rin kontrol sa kung paano mo mamahalin ang kapwa mo. At meron ka pa rin kontrol sa iyong paninindigan sa katotohanan. Ang kontrol mo, ang hawak mo, ay ang puso mo. Kung mananatili ba itong malinis, kahit na dinudungisan ito ng paratang ng ibang tao. Ang kontrol mo, yung ugali mo. Kung pipiliin mo pa rin maging mabuti, kahit na mali ang tingin nila sa'yo, ang kontrol mo ay ang konsensya mo. Kung matutulog ka bang payapa, dahil alam mo naman, tama ang iyong ginawa, kahit na masama ang tingin ng ibang tao sa'yo. Mga kapatid, hindi lahat ng tao maiintindihan ka. Hindi lahat ng tao paniniwalaan ka. Hindi naman lahat ng tao tatanggapin ka. Pero tandaan mo ito, hindi naman tayo tinatawag ng Diyos na i-please mo ang lahat ng tao. Tinatawag ka ng Diyos
na maging totoo, maging tapat ka, at maging mas banal ka pa. Amen? Do not lose your energy on people who do not believe you. Because at the end of the day, it is not your job to convince anyone. The truth is the truth. And if you have nothing to hide, then you have nothing to prove to any of them. Kaya wag niyo pong kalimutan, kung wala kang tinatago, wala ka dapat ikatakot. Amen? Tigilan mo nilalagay ang iyong lakas sa mga taong inuubos nila at inaabuso kanila. Huwag kang magmamakaawa sa ibang tao na paniwalaan kanila. Huwag mo din isasakripisyo ang sarili mo para tanggapin ka lang ng ibang tao. Mas mahalaga ay kung paano ka nakikita at kakilala ng Diyos kaysa sa kung paano ka hinuhusgahan ng iba. Tandaan nyo, iisa lang ang Diyos at hindi yan yung mga tao na hinuhusgahan ka at ayaw ka. Kaya nga kung mali ka sa tingin ng iba, tandaan mo mas mahalaga ay yung maging tama ka sa harapan ng Diyos. Ituloy mo lang yung ginagawa mo, manatili kang totoo at subukan mong maging mabuti araw-araw. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, no one can take them out from my hand. Ibig sabihin, kapag kabilang ka sa kawan ng ating Panginoon, kilala ka niya, iingatan ka niya, hinahawakan ka niya. Hindi ka man maintindihan ng mundo, pero hindi ka makakalimutan ng Diyos. At yun yung mas mahalaga. Amen? Mga kapatid, tandaan po natin, hindi lahat ng paliwanag ay magbubunga sa paniniwala. Pero ang pusong nagtitiwala, doon nagsisimula ang tunay na pag-unawa. Kaya nga ang tanong, nakikinig ka ba sa tinig ng Diyos? O naghahanap ka lang ng paliwanag? Tupa ka bang masunurin? O baka kritiko ka lang na naninira ng ibang tao? Do not forget, people will not understand you if they do not believe you. And you will not understand God if you do not trust Him. Gusto mong maunawaan ang kagustuhan ng Diyos sa iyo? Umpisahan mo sa pagtitiwala mo sa Kanya. Buksan mo ang iyong puso sa Kanya. Kaya nga po mga kapatid, wag lang natin pakinggan ang Panginoon. Sumunod tayo sa Kanya. Wag lang natin siyang unawain. Magtiwala tayo sa Kanya. Dahil sa dulo, hindi naman lahat ng tao maiintindihan mo. Pero kapag hawak ka ng Diyos, sapat na yon para maging masaya ka, para maging malusog ka, at para ang iyong buhay ay maging mas pinagpala ngayon hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa at ang mga obispo naway maging mga tunay na pastol sa pamamagitan ng pag-akay sa kanilang kawan sa luntiyang pastulan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nalihis sa landas ng kabutihan naway maakay pabalik sa kawan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ng mabuting pastol na tumatawag sa kanila upang maglingkod sa pamilya ng Diyos sa isang natatanging paraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang aming mga panalangin, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Sa paraang ikaw ang higit na nakakabatid. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kay mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo kami ay laging magala sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, sa dangal ng tao ay ganap na tinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang balwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunggayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, di man ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tubig ng buhay sa dahanan ng may kapal. Bagong pag-asa sa aming nagkasala. Hallelujah, si Kristo ay hinalay na magsalong masaya-saya sa bukal ng kakasan. Tubig tumanoy ka sa dahanan ng sanlibutan. Sala'y hugasan ngayong mapagkailanman. Hallelujah, si Kristo ay hinay na magsalong masaya-saya sa bukal ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang dinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at ng aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, huwag kayong magsasayang ng salita sa mga taong may sarado ang kanilang mga isip at puso sa inyo. Dahil ang problema ay hindi sa iyong paliwanag. Ang problema ay wala naman sa iyong mga salita. Ang problema ay nasa kanila. Dahil sarado ang kanilang puso, kahit na anong paliwanag mo, kahit na anong gawin mo, hindi kanila magugustuhan at hindi kanila uunawain. Kaya nga, imbis na i-please natin ang ibang tao, ang unang na dapat bigyan natin ng tuon at ng oras ay ang Diyos. Magpakatotoo ka. At anong ibig sabihin nun? Gawin mo lang yung gusto mo? Hindi. Ang pagpapakatotoo ay yung paggawa mo sa kagustuhan ng Diyos. Pagsunod mo sa kalikasan mo bilang nilalang na mabuti. Dahil pag nagpapakabuti ka, maaaring merong mga tao hindi ka matanggap. Pero meron pa rin mga ibang tao ang nakatingin sa iyo. At maaaring meron kang mapagbago at mailapit sa Diyos. Balikan niyo ang unang pagbasa, yan ang ating narinig dahil si Barnabas ay napakabuti, napakabait. Napakarami niyang nakonberte. Napakarami niyang naisama bilang bagong kaanib ng simbahan.
Be good and allow people to judge you. Be good and allow God to love you. Be good and just wait. You will become more blessed. Mas mahalaga ay kung anong tingin ng Diyos sa iyo, hindi sa kung anong tingin ng ibang tao. Kaya pagpatuloy mo ang kabutihan mo at may naghihintay na pagpapala at bendisyon para sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.